Paalis na nga kami ng 3:00 ng umaga para sa ride namin papuntang Caybiang Tunnel na kilala din na pinakamahabang tunnel sa Pilipinas na may habang 300 meters na matatagpuan sa Maragondon, Cavite na kumukonekta sa munisipalidad ng Ternate, Cavite at Nasugbu, Batangas na madalas din dayuhin ng mga motorista sa mga kalapit nitong lugar. Maluwag yung kalsada ngayon at dire-diretso pati yung stoplight nakikisama din sa amin sana hanggang pauwi mamaya ganto pa din yung kalsada. Yung mga overpass ay may mga ilaw na din dito sa kahabaan ng Alabang Zapote Road, iba-ibang design kada dadaan yung taon, laking tulong din tong mga ilaw sa mga traffic lines, lalo sa mga madidilim na parte ng kalsada. Paliko na ako ng Zapote kabila dahil sa harapan ng Jollibee yung antayan namin ng dalawa pa namin kasama. Mabilis lang naman at dumating din sila agad. Matraffic talaga dito sa parteng to ng kalsada bandang palengke sa Zapote kahit gantong oras dahil madami nang mamimili ng ganto kaaga. Lumakad na nga agad kami pagdating ng kasama namin dahil malayo-layo pa ang biyahe na bubunuin namin mula Las Piñas hanggang Naik kung saan kami mag-antayan kaya tamang 50 to 60 lang takbo namin. Dito sa Aguinaldo Highway grabe yung kalsada dito, kundi bako ay mayroon butas ang madadaanan mo na parang ayaw ka na makarating sa pupuntahan mo o parang gusto ata manira ng motor yung kalsada dito. Paliko na nga kami ng Tirona Highway papuntang Kawit. Dito naman yung mga kalsada, karamihan ng parte ay madilim kaya mabubulaga ka kapag may butas o bakal na nakatakip sa kalsada. Kaya nag-ingat ako sa parteng ito, siklib talaga kapag tumumba. Dire-diretso pa din yung biyahe, ito yung maganda kapag maaga umalis. Unahan muna natin itong tricycle, baka mahuli tayo sa hintayan sa 7-Eleven Naik San Roque. Paliko na kami ng Centennial Road at malayo pa ang biyahe namin, kailangan alerto ka bukod sa madilim, baka may butas yung kalsada o may biglang tumawid na aso o sasakyan, kaya double ingat talaga kapag ganito ang sitwasyon sa paligid. Tuloy-tuloy pa din ang biyahe namin nung muntik na tayo magpaalam sa mundo. Buti na lang malakas pa din tayo kay Lord na may halong swerte. Kaya sa lahat ng nanunood lagi maging alerto habang nasa biyahe, pasahero ka man o driver. Huwag natin to gayahin yung nasa harapan natin na parehong walang helmet yung ulo at mukhang siyam naman yung buhay nila at taga-Cavite naman kaya baka may agimat sila. Nasa Captain Siriaco na Cavite na nga kami at binaybay ang parteng madidilim na daanan, naghahanda na lang kung sakaling may manananggal na dumaan. Gulat ka no? Ako din kasi malapit na tayo sa kitaan namin lugar. Nandito na nga kami sa Two-Headed Carabao na matatagpuan sa Naik, Cavite na simbolo daw di umano ng rebel at reformed na di kayo din alam ang ibig sabihin, kaya search nyo na lang kung anong ibig sabihin para naman malaman nyo din. Nagpagas na nga muna kami dito sa Petron, kaya Petron baka naman. Malapit na kami sa 7-Eleven Naik San Roque, dito kami mag-aantayan. Dahil sabit nga lang kami sa gala na ito, kumain muna kami ng put short at iced coffee pampawala ng antok. Inabot na kami ng liwanag sa biyahe at halos 20 kilometers pa ang layo namin sa Caybiang Tunnel. Kasama na namin yung mga inaantay namin kanina, nakaka-excite talaga magmaneho tapos ganto kaganda yung paligid at yung salubong ng malamig na hangin sa umaga. Nakita kayo na nga yung arko ng Maragondon, tanda na nandito na kami at malapit na sa aming pupuntahan. Patuloy din ang pakikipagbakbakan sa malulubak at butas na kalsada dito sa Cavite. Di ka antukin sa daan dahil bukod magandang paligid, magigising ka din kapag lumundag ka na sa butas na daan. Overtake muna sa tricycle bago matraffic at pagubat na ng pagubat ng mga daan dahil dumadami na yung mga puno sa paligid, hindi na bahay. Pangalawang beses na pala namin ang pagpunta dito sa Maragondon at pamilyar din ako at sa itulay na nakikita natin ngayon. I-stop sana kami para makapag-drone dito, kaso isa lang talaga battery na meron ako. Paakyat na nga kami sa parteng ito ng kalsada nang biglang naubusan na nga ako ng baterya at tumigil muna kami saglit para magpalit. Pagtapos namin at tumuloy na nga kami sa pagbiyahe, sa parteng tumukang iniwan na ata kami ng mga kasama namin. Tuloy-tuloy pa din ang biyahe namin. Binilisan kayo na din ng kaunti para mahabol yung mga kasama namin. At ini-enjoy na din ang magagandang tanawin na nadadaanan namin. Nag-stop over pala sila dito sa Puerto Azul para mag-picture. Pagkatapos namin dito ay balik biyahe na ulit dahil gusto kayo na din makapunta sa aming destinasyon at makapagpahinga. Hindi pa ako pagod sa parteng ito at na-enjoy kayo pa ang pagmamaneho. Nasa kondisyonan nito dahil may sapat akong tulog. Mapapa o my God ka talaga, ganda ng mga tanawin dito sa Cavite.
Halos 2 taon na din ang nakaraan simula nung huli akong nagpunta dito. Nakakamangha talaga at nakakabilib ang ganda ng kalikasan. Hanggang dito, di pa din nawawala itong mga lubak at repair na sablay mga kalsada talagang tatalbog ka sa galing ng pagkakagawa. Padami na din ang padami ang kurba na dinadaanan namin habang lumalapit kami sa tunnel. Unang daan kayo dito, napaikot na lang kami sa Nasugbo kasi ayoko nang bumalik. Noon panahon yun binalik ulit ang quarantine, kaya may checkpoint din kami nadaanan buti At nakarating na nga kami sa tunnel, nagpicture lang ng saglit at tumuloy na din kami agad para makarating na pupuntahan ng makapagpahinga na. Kaya sa mga nanunood niya, kapag may oras bigyan din natin ng panahon ang mga sarili natin dahil sa nakakapagod na mundo kailangan din natin ng pahinga. Malapit na kami sa pupuntahan at nasa unahan yung mga kasama namin. Hanggang dito na lang, enjoyin muna namin ang dagat dito. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa video na to.